iwas sa pagpasok ng virus sa ating katawan, lalong-lalo na sa baga. Prevention is better than cure. Kaya sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, secure ka. Ang Pito Pito Plus Herbal Capsule ay mabibili sa iyong mga suking butika sa inyong lugar. Ang Pito Pito Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dali na ayo ang hubag sa liog sa igsuon ni Christine Samiliano, taga Basak, Libak, Sultan Kudarat, tungod kay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil o gipatumar sa Yaki Herbal Capsule. Nagubag ang liog niya kay daw ginbayuok gani. Gibanyo sa iya ang Yaki Oil tapos gipainom namon sang Yaki Capsule. Naayo na kuya. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himbing, gising, palit, buong gabi, on, repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Wow! Limpyuha sa mga costume oil, pero... Ako si Redman. Mahog sila! Ako si Pink Girl. Mahog sila! Pero bisag sa dikolor nga limpyo tan-awon, kontrabida gihapon ang bahog singot. Tungod ka na sa nabiling hugaw sa ordinary detergent. Maunang to the rescue ang Kalimpyo sa Ariel. It removes hidden stains nga nagdala og bahog singot. Matangtang ang bahog singot bisan sa dikolor. Basta Ariel! Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, bida ka. Tamang oras sa Bangsamoro, alas 11:02 ng umaga. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang umaga na naman ho ng Huwebes. Ngayon ho ay Huwebes, sabi ko nga. At dahil Huwebes ng umaga, alas 11, ngayon ho ay panahon para ho magkarinigan tayo para sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng MHSD BARM para ihatid sa inyo ang mga pinakabagong impormasyon, ang mga updates mula ho sa ministry regarding its housing and livelihood projects at ang mga aktibidades nito para ho sa linggong ito. Ngayon ho ay ika-27 ng Mayo taong 2021. Nandito na naman ho ang aming pangkat para ho kayo ay bigyan ng mga tamang impormasyon, ng mga makabuluhang mga kaalaman mula sa ating ministry na inyo pong magagamit, gagabay sa inyo habang kayo ho ay namumuhay dito sa ating rehiyong Bangsamoro. Ito pa rin ang programang MHS Delivers na inyong pakikinggan via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live na live pa rin ho kami ngayon sa ating Facebook page na Ministry of Human Settlements and Development -BARM.
Sana ho ay manood kayo. Of course, and send niyo ang inyong mga comments para mabasa namin, ma-acknowledge namin ngayong umaga. Ito na ho ang ating 17th episode, ang ating ikapitong episodyo ng ating programang MHS Delivers. Of course, ang MHSD ay pinangungunahan pa rin ng ating Minister Hamid Aminuddin Bara, ang ating kaakibat ho, ang ating Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, at ang ating Director General, Esmail Ibrahim. Ngayong umaga, kami ho ay masaya na naman dahil maghahatid na naman kami ng pinakabagong informasyon and of course, kaalaman ho nagagabay sa atin para tumaas pa ho yung ating magkaroon tayo ng akida. Yan ang pinaka maging malakas ho yung ating akida para ho hindi lang ho sa mundo ang benefit para sa atin kung hindi sa hereafter. Okay, aming mga gilyong kabalay, aming mga tagapakinig at taganood. Kasama ko pa rin ngayon, of course, ang aking mga kabalay rito, ang aking partners. Hindi ho ito pwedeng mawala dahil hindi ho makukumpleto ang ating programa. Unahin ko na ho ang ating batitikan. Batitikan, no? Maguindanaon word ang aking kabalay rito sa kabilang banda, sa aking kanan. Nandito ho ang ating kabalay na si Ria. Babati na ho sa inyo ngayon. Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Joy Ria Bintemran Muhammad, ang inyong Information Officer 1. Ayan. Mainit na pagbati, no? Nakakapaso. Okay. Ngayon naman, pakinggan natin din ang isa rin ho sa aking kabalay rito. Ready na rin bumate sa ating mga tagapakinig, taganood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ang inyong lingkod, Zuhaira Ibrahim, ang inyong Executive Assistant, at binabati ko kayo ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, no. Inyo narinig ang aking mga kabalay rito, bumati sa inyo. Ngayon, para ho malaman ng ating mga viewers ngayon, naku, parang mayroon na tayong nag-comment dito, no? Napakaaga. Ate Zu, parang gusto mong basahin yan. Oo, parang pagka-start pala ng ating programa, nandito na ho nag-comment sa atin. Ngayon ho, ay consistent ito. Ika-15 ho ng Shawwal, 1442 sa ating Hijri calendar. Tandaan ho natin yan, wag lang ho nating tandaan ang date sa Gregorian calendar, kung hindi pati ho sa ating Hijri calendar. Okay? Again, ika-15 ng Shawwal, 1442. And mga pagali namin, mga lusod namin sa tiyan, aming hong mga tagapakinig, kami ho ay masaya ngayon dahil pinagbigyan ho tayo ng ating guest speaker ngayon na makasama ho siya at magbigay sa atin ng mga makabuluhang kaalaman regarding our topic for this 17th episode. Mamaya malalaman natin. Pabatiin muna natin ang ating guest speaker ngayon. Actually, napakaaga ho niya. Kasabay na ho namin dumating sa ating istasyon. Nandito ho si Ustads Faisal Dakungan. Ustads, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Ayan, magandang tanghali rin. Thank you so much. Ngayon pa lang ho, ay pinasalamatan ka na namin because you gave your time para ho makasama namin and matulungan kayo magbigay ng impormasyon sa ating mga tagapakinig. Okay, magbabalik ho ang ating programa para sa ating balitaan. Pagkaraan lamang ho ng ilan sa ating mga paalala. Bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture.
Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa Pag-ibig Fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ng membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang na mga buwan sa Pag-ibig Fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Munju Street, Rosario Heights A, Cotabato City. MHS delivers. Indeed, MHS delivers. Yan ho, binabahagi namin sa inyo ang siyam na requirements para ho maka-avail ng ating housing units. Ang ating loan housing units ka-partner ho ang Pag-ibig Fund. Kung hindi ho kayang bayaran ng full isang bayaran lang, full payment, pwede niyo hong i-monthly installment payment at yan ho ay babayaran sa Pag-ibig Fund. Yun ho ang siyam na requirements. Kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating text line, sa ating number, and then pwede rin kayong mag-message sa ating messenger at pwede na rin kausapin ang ilan sa aming mga kaopisina sa mga kawaniho ng MHSD. Ang ating address ay dyan nga ho sa may village, sa unahan lamang ng St. Benedict School, along Bishop Munju Street. Ayan, dati ho, kami ay nandun sa Dilanggalan Building. Kami yung pangkat namin. Nandun pa rin yung office natin ng Management Building. Maglakad lang kayo ng konting hakbang. Nandoon naman ang ating Operations Center. Yan ang ating OPSEN. So ngayon, pakinggan na ho natin ang ating mga headlines. Ang unang headline, mainam na lokasyon para sa mga proyektong pabahay ng MHSD nasuri sa Pagalungan. Unang pulong ng TWG on structural strengthening ginanap sa Cotabato City. At ang huling headline, MHSD tumanggap ng 7.4 million na halagang tseke para sa papatakbo ng LDRC. At para ho sa detalye ng balitang mainam na lokasyon para sa mga proyektong pabahay ng MHSD nasuri sa Pagalungan, narito si Kabalay na Ria. Sinuri ng pangkat mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARM ang isang posibleng lugar para sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga pamayanan sa Barangay Kudal, Pagalungan, Maguindanao. Sa pangunguna ni Director General Ismael W. Ibrahim, bumisita ang grupo upang suriin ang aktual na lugar noong Mayo 20 ng Mayo 2021 kung saan nakakita sila ng isang mainam na lokasyon para sa mga proyektong pabahay na magbibigay benepisyo sa mga biktima ng kalamidad. Sa tulong ni Honorable Barangay Chairman Suharto Hashim, sinuri ng koponan ng lugar at natagpuan ang isang maliit na issue dahil madaling kapitan ng pagbaha ang lokasyon. Kung gayon, ang mga bahay ay maaaring itaas o ang mga pundasyon ay tambakan. Pinili ni Chairman Hashim ang huling pagpipilian at nakatuon na pagngasiwaan ang pagpuno sa lupa. Ayon kay Director General Ibrahim, ang mga target na makikinabang ay ang mga may-ari ng lupa na biktima ng natural at sapilitan ng tao na mga kalamidad sa Pagalungan. Ang kinilalang lokasyon sa Barangay Kudal ay ang libing ng huling Moro Islamic Liberation Front Chairman Sheikh Salamat Hashim. Sabi naman ni Planning Officer Zainuddin A. Buisan na ang koponan ay babalik sa ibang araw para sa mga landmarking na mga lote. Samantala, ang karagdagang pagpaplano sa mga unit ng pabahay at kanilang pagtatatag ay magpapatuloy pagkatapos ng pag-aproba at pagkatapos makatanggap ng mga pondo mula sa Ministry of Finance, Budget and Management. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria.
At para naman sa detalye ng balitang unang pulong ng TWG on structural strengthening ginanap sa Cotabato City. Narito si Kabalay Nazu para sa detalye. Nagpulong ang mga miyembro ng Technical Working Group o TWG para sa structural strengthening ng MHSD sa unang pagkakataon na ginanap sa Golden Lease Resto noong ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan sa Golden Lease Resto. Hamid Aminuddin Dibara, ang TWG at kanyang binigyang inspirasyon ang mga miyembro sa paglalahad ng istorya patungkol sa kahalagahan ng prioritization, proper planning and execution. Samantala, pinangunahan ni Atty. Mamarungkas ang TWG meeting kung saan kanyang tinalakay ang mga key issues sa mandato ng MHSD at ang mga posibleng rekomendasyon upang simulan ang brainstorming. Tinalakay naman ni Chief Abdul Hamid Alawi Jr. ng Policy Development and Coordination Division ng MHSD ang usaping organizational structure. Ipinakita ni Chief Alawi ang istruktura ng ministeryo at kanyang inihambing ito sa istruktura ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD at National Housing Authority or NHA. Sa talakayang plenaryo ng mga miyembro at sekretariat ng TWG, magkakaroon ng mas komprehensibong diskusyon sa bawat division at seksyon para mas mabigyang diin ang mga components na dapat mapabuti sa nailathalang mandato ng MHSD. Pinagkasunduang ipresenta ang resulta ng division-level discussion sa susunod na TWG meeting workshop na isasagawa sa June 16 to 17, 2021. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ito po ang inyong lingkod, Zuhaira Ibrahim, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay Nazu, para sa detalye ng balitang yan. At para naman sa ating panghuling balita ngayong araw ng Huwebes, May 27, 2021, MHSD tumanggap ng 7.4 million worth na cheque para sa pagpapatakbo ng LDRC. Narito muli si Kabalay na Ria. Tinanggap ng Ministry of Human Settlements and Development sa pamamagitan ni Minister at LDRC Chairman Attorney Hamid Aminuddin Dibara ang checking nagkakahalagang 7.4 million pesos galing sa kanila Department of Human Settlements and Urban Development Secretary at Task Force Bangon Marawi Chairperson Eduardo Del Rosario noong monthly briefing updates ng iba't ibang kasalukuyang nagaganap na mga proyekto sa Marawi City na ginanap sa TFBM Field Office, sa Marawi Resort Hotel, Marawi State University Campus, Marawi City sa ika-21 ng Mayo ngayong taon. Hudyat ang pagtanggap ng cheque sa agad na pagpapatakbo ng komite. Matapos tanggapin ang cheque, pinasalamatan ni Minister Bara ang lahat ng mga member agencies at organisasyon ng LDRC sa kanilang kooperasyon at suporta. Kinilala rin ni Minister Bara ang Department of Justice at ang City Mayor's Office para sa kanilang papel sa pagtatapos ng implementing rules and guidelines and the work financial plan of ng komite para sa maunlad na pamamahay at ako po si Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Yan, maraming salamat, Kabalay na Ria, para sa detalye ng ating huling balita. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong Huwebes, ika-27 ng Mayo taong 2021 sa ating 17th episode. Mamaya magkakarinigan ulit tayo para sa ating iba pang bahagi ng ating programang MHS Delivers. Pagkaraan lamang ng ilan sa ating mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Grocery Heights 8, Cotabato City. MHS delivers. Ayan ho, ang ilan sa ating mga paalala. Nagbabalik ulit tayo sa ating programang MHS Delivers, and of course, kung meron pa kayong mga karagdagang mga katanungan, huwag magatubiling magtanong ho. Of course, mga tanong, no? Para makakuha kayo ng mga tamang kasagutan. Pwede kayong mag-text, pwede mag-chat, at pwede kayong pumunta sa opisina, bumisita ho para makausap ang ating mga kawaniho ng Ministry of Human Settlements and Development para makakuha kayo ng tamang impormasyon. Okay? So ngayon, ang oras natin ay alas 11:21 na ng umaga. Ang oras na yan hatid sa inyo ng Operation Center ng MHSD BARM. Ayan ho, nandyan ho ang dalawang division ng MHSD. Ang una ay ang Policy and Land Use Division at ang pangalawa ho ay ang ating Housing and Human Settlements Division. Ang Policy and Land Use Division ay pinangungunahan ho ng ating kasamahan na si Sir Abdul Hamid Alawi Jr. At ito namang ating Housing and Human Settlements ay pinangungunahan ho ng ating Director General. Walang iba ho kung hindi si Sir Ismail Ibrahim. Okay? So ngayon, pakinggan na ho natin ang ano ba ang nakalap ng ating kabalay rito para sa ating impormasyong pambahay at hanap buhay o ang ating IPH without O. No? Ano ba ang iyong trivia ngayon, kabalay na Ria, para sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sa ating IPH segment, ang impormasyong pambahay at hanap buhay para po sa ating trivia for the day, kung saan ang aming mga kaalaman na ibabahagi ngayon, posibleng magiging kasagutan sa aming katanungan sa dulo ng ating programa, kung saan pwede nyo i-text ang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa chance ang manalo ng 100 peso load. Tumataginting. Tumataginting. Pinaghirapan ko i-memorize yun. Okay, bahagi mo na sa amin, kabalay na Ria. Para sa una nating trivia, alam niyo ba na ang salitang embankment o ang sa Tagalog, pagtambak natin ng lupa sa gilid ng isang ilog? Bank lang alam ko, no? Okay, wait lang. Ay ginagamit kadalasan para sa pagdala ng mga riles pataas, paakyat sa mga ilog or sa mga bahain ng mga lugar. Kadalasan gawa siya sa either lupa or bato. So yung pinag-usapan po kanina, binalita po kanina tungkol sa Pagalungan na dahil bahain siya na lugar na nangangailangan ng embankment, kailangan pong tambakan ng lupa ang nasa tabing ilog niya. Which is, ang pangalawang alam nyo ba natin, ang tawag po sa maliit na, anong pond sa Tagalog? I'm so sorry. Pond. Fish pond. Ano yung pond sa Tagalog? Baka alam ni Ustad. Basta anyway, pond. Lawa? Pond siya. No, lawa is lake. Baby lawa. Maliit na lawa. Okay. Example fish pond yan. Okay. Ang tawag sa pond sa tabi ng Pagalungan ay kinikilalang bilang migkawa, which is yun ang tawag, migkawa. Meron pa sigurong mas malalim na term doon, pero kadalasang ginagamit siya ng mga babae nung panahon ng mga Spaniard, ng mga Kastila, bilang isang salamin. At doon daw po nagsimula ang pagtawag sa lugar, sa municipality na yun, na dating sityo, na Pagalungan. Okay. No? Parang medyo malayo yung migkawa sa Pagalungan. Pero migkawa, it means ginagamit ng mga kababaihan, mirror. Yes. Yung pond na yun. Yung pond na yun. Yung pond na yun, na tawag na migkawa, ginagamit ng mga babae bilang salamin. Which Kasi is, malinaw na malinaw yung tubig. Yes. Yes. So technically daw, sa Tagalog, ang pond ay lawa din. Hey. Yes.
According Tingnan to mo nga naman, Mr. Google. Ang akala ko ang lawa ay lake. Lake, yes. Pero pwede rin palang tawaging lawa yung pond. Pond. Okay, sige. Sabi ni Lawa Mr. ng mga Google. isda. Hello, Google. Pwede. Oo. More Thank you, specific. More specific. O sige. So dalawa ho ang ibinigay sa atin ng ating kabalay na si Ria. Yun ba ang ating IPH ngayon, Ria? Yes. Migkawa Embankment. Ang meaning ng embankment. Itong Migkawa pala na ito, no? Akala ko, ang ibig sabihin nito yung parang pagkawan. Well, Kung sa Maguindanao, aabutin mo. aabutin mo dahil Aabutin mo. mataas. Diba? Nakalagay sa taas. baka may taga-pagalungan tayo ng mga viewers dyan na gusto mag-share kung ano ang kung ano ang experience Pero nila sa basta ang lugar. tawag doon sa ano na yun, lawa na yun ay Migkawa. Na Yes. masyadong malinaw yung tubig pa. Na sana may balik natin, no? Dahil karamihan ho sa mga bodies of water ngayon ay hindi na ho ganun kalinaw yung tubig, no? Doon ho na nananalamin yung ating mga kababaihan there. Kaya tinawag na pagalungan. Okay? Thank you, Kabalay na Ria, para sa ating IPH. At hindi ko na rin ho patatagalin. Meron tayong bagong segment ng ating programa dahil nga ho tumataas pa rin ang kaso. No? Aktibong kaso ho ng COVID-19 sa buong bansa, hindi lang ho sa ating rehiyon, kung hindi sa buong bansa, so kailangan ho nating tumulong na may palaganap kung paano nga ba makapag-iingat itong ating mga kababayan, maiwasan ang COVID. So, andito ho ang ating kabalay na si Zu para ibigay sa atin ang kanyang mga tips para sa segment ng ating programang COVID Defense. Yes, maraming salamat, Ma'am Sally. Para sa ating segmentong COVID Defense, una muna nating balikan kung ano nga ba ang tinatawag nating COVID-19, no? Araw-araw po ay naririnig natin ang ibig sabihin ng COVID-19 at marahil alam natin ito pero ating i-review at balikan kung ano nga ba itong COVID-19, no? Sabi sa CDC, ang COVID-19 ay isang respiratory disease, no, na ito ay caused by SARS-CoV-2. Yun yung causative agent na tinatawag ng COVID-19 ay yung kanyang SARS-CoV-2. No, kung saan ito ay isang bagong coronavirus na marami po kasing iba't ibang coronavirus na, hindi lang itong COVID. Maraming iba't iba, but ang nakikita na causative agent niya ay yung SARS-CoV-2 na ito ay nadiskubre noong 2019. Yan, kaya COVID-19. Kaya siya COVID-19. Yan. At ito po ay lumalaganap sa pamamagitan ng tinatawag na respiratory droplets. Kung saan ito ay galing sa infected person, yung taong infected, ay halimbawa siya'y umubo, siya'y nag-atching, bumahing, or magsalita, no? At naipasa niya sa kanyang kasama yung kanyang laway, droplets, no? Ayun po ay isang posibleng transmission. Kaya dito po magsisimula ang ating prevention, no? Yung ating mga tips kung ano ba ang dapat nating gawin para hindi na po lumaganap pa ang COVID-19. Dahil noong kahapon, as of kahapon po, meron na naman tayong 66 new cases sa buong region. Region pa lang po ito, no? Para ating mga kabalay, region pa lang po ito, nakakalungkot. Sa 66 na ito, sa Maguindanao, meron tayong bago na 24. Maguindanao pong pinakamataas. At sa atin sa Cotabato City ay 4. No, so kailangan pa rin nating alamin ano ba yung mga tips, no? So ang ating Department of Health at ang ating Ministry of Health sa BARM ay merong advokasya na tinatawag nilang Bida Solusyon. #Bida Solusyon. Itong Bida Solusyon, tatandaan lang po natin ang salitang bida, kung saan dito sa COVID-19 kasangga tayo ng mga bida. Ano nga ba itong bida? Oo, ano itong bida na ito na tinatawag, no? Sana lagi po natin itong tatandaan para maiwasan natin ang paglaganap pa ng COVID-19. Una, letter B sa bida ay bawal walang mask at face shield. Yun, no? Kaya, di ba po, sinabi natin kanina na isa sa mga transmission ng COVID-19 ay droplets. Yes. Kaya kailangan may mask tayo. Correct. Yes. Yung letter I naman po sa bida ay isanitize ang mga kamay at iwasan ang kulob na lugar. No, sa pagsasanitize natin ng kamay, marami na po tayong mga alcohol, meron na rin tayong mga hand sanitizers, and reminder po, no, sa paggamit natin ng mga alcohol at sanitizers, always palm full na tinatawag. Ibig sabihin, huwag konti. Damihan natin, wag po nating tipirin. Wag natin tipirin, no? Kasi pa naman, ina-ensure natin na mamamatay yung mga bakterya na ating possible na makuha. No, yun po yung letter I. Ang letter D naman po sa bida ay dumistansya ng 1 metro at limitahan. Close, no? Yes, wag social distancing. Yes.
dumistansya ng 1 metro at limitahan ng physical na interaksyon sa iba. Okay. No, hindi po natin ito maiiwasan actually sa panahon ngayon, no? Kaya po nire-remind natin lalo na sa pila sa grocery, sa pharmacy. Always remember po, distansya naman po tayo, no? Ito ay protection natin para sa ating sarili at sa pamilya. Correct. At ang letter A naman po sa bida solusyon, alamin ang tamang impormasyon. Araw-araw po ang ating Ministry of Health ng BARM at ang ating Department of Health sa buong Pilipinas at of course, sa buong mundo, araw-araw po may pinapalaganap tayong mga impormasyon patungkol sa COVID-19. At dito po sa ating MHS Delivers, bagong segmento po natin, itong COVID Defense, at sana po makakatulong po ito, no, para po mas malaman natin ang mga solusyon para maiwasan ang COVID-19. Yun po ang bida solusyon natin. Ayan. Napakaganda ho, no? Yes. Na-remind tayo sa ating mga dapat gawin Yes. para maiwasan natin itong COVID-19. And of course, yung pang-apat, sa A, alamin ang tamang impormasyon. Huwag din ho basta-basta mag-share. No? Hindi lahat ng dumadaan sa ating wall sa Facebook ay tama. Tama. Maganda at nabanggit nyo yan, Ma'am Sally, no? Dahil patungkol naman sa issue ng vaccination, marami po tayong nakikitang nagsishare ng kung ano-ano patungkol sa vaccination. Hindi po lahat na nakikita natin sa Facebook ay isang legit or tama na mga information, no? May mga doktor po tayo. Yes, that's Andiyan ang World Health Organization natin na nagbibigay ng mga standards sa vaccination. Di ba po pag may sakit tayo, nagpapadoktor tayo, pero pagdating sa vaccine, hindi po natin papaniwalaan yung ating mga doktor. Yes, so, tama po yun. Alamin natin ang tamang impormasyon. And last po, reminders ko lang din po, na once na meron kayong maramdaman na mga simptomas ng COVID-19 kayo ay nilagnat, inubo, sipon, at kung kaya nyo naman po na nasa bahay lang, wag na po tayong lumabas. Tama. And yung mga sinasabi po ng ating ibang mga kasamahan, na naririnig natin na, ay, hindi ko inipapahospital ka, iulog lang ko sa COVID. Huwag po tayong matakot, no? Andyan po ang ating mga magagaling na mga nurses, mga kapwa ko nurses dyan, na talagang very devoted po para sa ating mga COVID facilities. So, wag po tayong matakot. Kung iuhulog man nila sa COVID, mas maigi po yun sa pasyente natin. Okay, no? So, yun ho yung ating mga reminders para sa ating mga tagapakinirito, no? And of course, yung ating pagpapabakuna. Marami ho sa atin ang natatakot. Ayaw hong magpabakuna. Actually, si Zo, nabakuna na, no? First dose, alhamdulillah. First dose. And of course, dapat talagang alamin yung tamang alamin ang tamang impormasyon. And then of course, ang ating mufti rin, nagpalabas na rin ng fatwa regarding this bakuna. Yes po. Na dapat talagang even nung Ramadan po kami nagpa-vaccine pa. Which is hindi siya magbabatal sa iyong fasting. Di ba, Ustad? Nandito sa Ustad Faisal. Yes, parang kumakaway ang ating kabalay na yes, kabalay na Ria. Speaking of bakuna, para sa aking mga kabalay na sa Sultan Kudarat area, meron pong papakunahan ngayon sa gymnasium sa Dalumangkob banda, yung sa munisipyo. Sa munisipyo. Sa munisipyo. Okay. So kung available po kayo, hanggang 2 p.m. po sila nandun. Kung hindi pa naubos ang rations nila doon, kung mga taga Sultan Kudarat dyan, pwede po kayo magpabakuna na. Huwag tayong matakot sa bakuna. Hindi po tayo magiging zombie. Actually, marami kasi nagpapakalat ng fake news, Yes no? po. Sana ho, itong mga taong ito na wala na hong ginawa kung hindi i-mislead nyo yung ating mga kabarangay, karehiyon, kabansa, no? Dapat, sana ho, paandari at ang ating puso. Huwag po tayo magpakalat ng mga impormasyon. And of course, masisira ho sa atin. yes, Ma'am Sal. Tama po. And lastly, magtawakkal tayo sa Allah. That's right. Nakuha natin ang vaccine, ginawa natin ang ating part, at nagbida solusyon tayo. Correct. Always dua, always pray to Allah, na lagi tayong proteksyonan. At magtiwala sa ating mga opisyal. Correct. No? Magtiwala sa ating gobyerno ho. Ang itinataguyod ng ating BARM ngayon ay moral governance. So wala ho itong hiling kung hindi ang kabutihan ho ng bawat bangsamoro dito sa BARM. Yan lang ho ang tandaan natin. Magtiwala tayo at huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano sa ating mga kasamahan, sa ating mga opisyales. No? Always think good of others para ho wala gaanong stress sa ating buhay, at yan naman ho ang itinuturo ng agama Islam. No? Okay, so for now, thank you so much Kabalay na Zoo para sa ating COVID defense, COVID defense, ang bagong segment ng ating programa. Magbabalik ho tayo para sa ating MHS Discusses. Kasama ho si Ustad Faisal Dakungan para sa ating pinakabagong topic ngayong araw. Pagkaraan lamang ng ilan sa ating mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad,
mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dulangalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At dahil nga po kami ay nag-deliver ng mga impormasyon at kaalaman, nandito na ho tayo sa isa ho sa pinaka-importanteng bahagi ng ating programang MHS Delivers. Ito ho ang MHS Discusses. Ngayong umaga, kasama ho natin ang mudir o ang principal ng Mahad Alil Amir Integrated Schools Incorporated na si Ustads Faisal Dakungan para i-discuss ho ang ating topic ngayon, which is the significance of Shawwal and the 6 days of fasting. Ano nga ba ho ang kabutihan nitong ating topic ngayon? Ibibigay ko na ang mikropono sa ating guest speaker ngayon, Ustads Faisal Dakungan, para i-discuss sa atin. Ano nga ba, Ustads, ang kahalagahan ng Shawwal sa atin bilang mga Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At belated Eid Mubarak nga pala sa ating lahat. So, napakahalaga itong usapin na ito sapagkat hindi lamang sa mga non-Muslim, maging sa ating mga Muslim, marami rin sa atin ang mga nagtatanong sa mga lectures ng mga ustadses, hindi talaga maiiwasan, especially sa hanin ng mga professionals, kung bakit nga ba pagkatapos ng Ramadan, mayroong pag-isusunod sa buwan ng Shawwal. Tama. So, ito ay mga bagay na dapat natin bigyang, kumbaga parang share lang, kasi unang-una, sa mga usapin tungkol sa relihiyon, sa Islam, halimbawa, higit na nakakaalam kung ano talagang kabuluhan nito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga ustadzes o yung mga mangangaral ng Islam, ang tanging magagawa lamang nila, magbibigay lamang sila ng mga guidance, tungkol sa mga gawain na katulad nito para maliwanagan naman tayo kung bakit nga ba natin ito ginagawa. Alam niyo ba na sa Islam o sa Quran, meron din binanggit dito na ang dami ng buwan or months sa isang taon ay 12. 12 months. Opo. Kasi nga, baka mamaya akala ng ilan, ano ba talaga itong kalendaryo na sinusunod ng mga Muslim? Kasi siyempre dito sa Pilipinas, alam naman natin, minority lamang ang bilang ng mga Muslim dito. Kung kaya't ang nasusunod natin o nang nakikilala natin o nakagawian natin itong Gregorian calendar na meron 12 buwan mula January hanggang December. Para po sa kabatiran po ng mga kababayan natin ng mga non-Muslim, sa Islamic or sa Hijri calendar o yung kalendaryo na sinusunod ng mga Muslim, meron din pong 12 buwan. Ayan, pareho lang pala, Ustaz, opo. no? Ngunit, ang pagkakaiba lang marahil, yung buwan or yung buwan o kalendaryo na sinusunod ng mga Muslim, ito ay nakabate po sa lunar. Kumbaga, yung pagsibol ng unang buwan, yung crescent, yung unang pagsibol nito, doon na rin po magsisimula yung unang araw ng buwan sa Muslim or Islamic calendar na kung tawagin Hijri calendar. Ito ay nagsisimula sa Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'ada at Zulhijjah. So ito po ay 12 din po ang bilang. At meron din po tayong talata na matutunghayan sa banal na Quran at ito ay makikita sa Surah At-Tawbah na ang talata ay 36. Dito sinabi ng Allah,
inna iddata syuhura indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. So, katunayan, katotohanan, katiyakan na ang bilang ng mga buwan ayon sa itinakda ng Allah ay 12. 12 buwan. Ano po? So, alam niyo itong 6 na araw na ito na tinatalakay natin ngayon about Shawwal, napaka malalim po, napaka misteryoso po ng 6 na araw na ito. Mysterious. Napaka misteryoso po nito. Kasi, halimbawa, kung pag-usapan natin halimbawa yung creation. So, ito yung matutunghayan din po sa Quran na Allah khalaqas samawati wal ard bi sittati ayyam. Nilalang ng Allah ang kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Yes. So, maging po sa Biblia po ng ating mga kababayang mga Kristiyano, matutunghayan din po dito na ganoon din po ang bilang ng lalangin ng Panginoong Diyos ang kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. So hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong, bakit 6 na araw? Bakit hindi na lang ginawang 7 araw? O di kaya ganito, 3 araw? So, ito na yung tinutukoy natin kanina, tanging ang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang higit na nakakaalam kung bakit ginawa niya ito sa loob ng 6 na araw. Pero, bilang paglilinaw lamang po, na ayon po sa paliwanag po ng mga pantas, mga Islamic scholar, yung isang araw po na tinutukoy doon, hindi po katulad ng haba ng ating araw. 24 hours. Opo, na 24 hours, na parang ganito lang, hindi po, masyado mahaba po yung isang araw na iyon na tinutukoy po ng mga pantas na mga Muslim. Now, dito po makikita natin sa loob ng 12 buwan na ito, na tinatalakay natin ngayon, ang Ramadan po ay ang pangsiyam. Yes. Ano po? Pangsiyam. The 9th month of Hijri calendar is the month of Ramadan. Pag natapos na po yung buwan ng Ramadan, dito na po susunod yung Shawwal. So, Shawwal po sa in Arabic, pag ito in-spelling natin, Shin, ito yung Shin na may 3 letra sa taas, Waw, Alif, and then Lam. Shawwal, no? Shawwal. So, pag isusulat natin ito sa English, dapat mayroong H. S-H-A-W-A-L. Pwede rin double W. Shawwal. Shawwal, yan. Opo. Gusto rin Shawwal. Shawwal. Kasi nga po, kung bakit po natin ito sinasabi, meron pong yung mga tradisyon or mga nakagawian ng mga matatanda na kumbaga parang sinasabi na kasi nga, hindi naman tayo Arabo. So usually, iba yung ating pagkakasambit o pagkakapronounce dito. Tama. Instead of Shawwal, sa atin kasi Sawal. Sawal. No? Sawal. Buwasa ko sa Sawal. Yes, Sawal. And meron sa ating salita, sa mga Maguindanao, meron pong kahulugan ng Sawal. It means to say response or respond. That's right. So parang pagtugon or pagsagot. Kaya may nagsasabi daw na ito daw yung mainam na panahon para manalangin. Sapagkat ito daw, kumbaga, yung mga panalangin daw natin dito, may response. May response agad-agad, tinutugon po agad-agad. Well, maganda rin yun. Pero alam naman siguro po natin na ang pag-respond or pagtugon ng Allah o ng Panginoon sa ating mga panalangin ay walang itinakdang araw o buwan special. Hindi nakadepende sa buwan. Opo, hindi po wala po ito kinalaman sa buwan, kundi depende po ito sa panalalig, paniniwala, pananampalataya, o pagiging seryoso, ikhlas nung tao sa kanyang ginagawang pagsamba sa Allah o sa Panginoon. Now, the word Shawwal, it derives from the Arabic word Shala. No, Shala. No, S-H-A-L-A. Okay. Shala. So, ano bang ibig sabihin ng Shala? In English, it is translated as leaf or carry. Leaf or carry. Ibig sabihin, leaf, yung iangat or itataas or itaas, or carry, yung dadalhin. No? Kasi po, during ancient time, sa ganitong panahon po kasi usually, yung mga alagang kamelyo o camel or unta ng mga taga Middle East, ito po yung panahon na kumbaga nabubuntis po, nagsisimula po yung pagdadalang tao ng kanilang mga alagang hayop. Kaya pa para sa kanila, pagsapit ng buwan na ganito, usually yun ang term na ginagamit ay shal. It means panahon na naman para mabuntis, magdadalang tao na naman yung mga alaga natin mga camel. So, anong nangyari ngayon, since ito yung panahon na nabubuntis ka nga yung mga alaga nila, so from Shal, naging Shawwal. Ayun. So, naging Shawwal. So, accordingly. Shawwal, Opo. Now,
Doon naman po kung ganoon pong definition, wala pong kinalaman ng Islam doon. Ano po yung ating paniniwala. Kundi nagkataon lamang na nung mga panahon noon, talagang yun yung mga panahon na nabubuntis yung mga alaga nila. But the fact is, bakit nga ba, no? Biglang lang natin ng konting paglilinaw, bakit nga ba after Ramadan, meron pang isusunod na 6 na araw? Ano ba ang kahalagahan ano pa kahalagahan nito? Unang-una, lilinawin lang natin. Bakit nga ba sa Islam mayroong puwasa? I'm sure, maraming beses na ito na ipaliwanag, gawa ng katatapos nga lang din ng Ramadan natin, halos sa mga symposium, sa mga programa sa radyo. Ito po yung tinatalakay po ng ating mga ustadjes or mga Islamic scholars natin. Yes. So, the word puwasa in our own term, or fasting in English, or saum in Arabic, ito ay unang-una kautusan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng matutunghayan natin sa banal na Quran, sa chapter 2, verse 183, dito sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo na mga sumasampalataya, kutiba alaykumus siyam, ang puwasa, ang pag-aayuno, ang fasting, ay gawaing itinalaga, no? Ginawang obligado sa atin, no? Inobliga tayo ng Allah upang ito ay isagawa, no? Isakatuparan or isabuhay. Katulad din ng pagkakatalaga sa mga taong nauna sa atin. La'allakum tattaqun, upang nang sa ganoon tayo ay magkaroon ng takwa o di kaya ay takot sa Panginoong Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, sa loob ng isang buwan, 29 to 30 days, marami tayong aral na napulot, natutunan sa buwan ng Ramadan. Napakarami po. In fact, alam naman siguro natin na may mga gawain na ginagawa lamang sa buwan ng Ramadan. Katulad halimbawa ng pagsasambay ng Tarawih, ng pagbibigay ng Zakatul Fitr, at yung pagsasambay natin sa gabi na kung tawagan Laylatul Qadr, ito ay ginagawa lamang sa buwan ng Ramadan. Kaya nga, sa mga Muslim na mayroong pananalig, paniniwala sa Allah, kapag malapit o kapag magsisimula pa lang ang Ramadan, nakakadama tayo ng kasiyahan. Yes. Sa hindi may paliwanag na dahilan. Sino bang hindi nakakaalam na pagpuwasa, hindi ka kakain, hindi ka iinom, at yung iba pang alam natin pwede makasira, makanulify ng ating puwasa. Alam natin pagpuwasa, ganoon ang nangyayari sa atin. Pero bakit kaya nakakadama tayo ng kasiyahan? Dapat malungkot tayo. Dapat malungkot tayo. Dapat iwasan natin. Di ba? Pero bakit kaya mas nakakadama tayo ng kaligayahan? Siguro lang. Bakit nilalagyan ko lang ng siguro? Kasi siyempre, bawat isa sa atin, may iba't ibang pakiramdam. Tama. Siguro lang, dahil alam natin, sa panahon ng Ramadan, nagagawa natin yung utos ng Allah sa atin. Pag nagagawa natin ang utos ng Allah sa atin, ito ay magiging dahilan upang tayo ay mapalapit sa Kanya. At kapag tayo ay mapapalapit sa Kanya, syempre pa, matatahak natin yung sirat al-mustaqim, yung matuwid na daan na dapat tahakin ng mga mananampalataya. Yan yung lagi pinagdarasal natin. No? Opo, yung pagpapanalangin natin, yung mga sambayang natin, pagbabasa natin ng Quran, at iba pa. At syempre pa po, sa panahon ng Ramadan, nadadama natin yung pagkakapatiran ng mga Muslim. Right, so bago pa man po nagkaroon ng mga libreng pakain, di ba po, na nakikita natin sa mga programa, opo, dati natin itong ginagawa ng mga Muslim pag Ramadan. Maraming mga masjid, nag-enjoy sila, lalo-lalo na sa paglubog ng araw, maraming dumarating na mga sadaka, mga pagkain, mga juice, mga tubig, libre. Ano po? So, talagang na-enjoy ng mga mahihirap, at na-enjoy din na may mga kaya sa buhay. Sapagkat nagkakaroon sila ng pagkakataon i-share yung blessings na ibinibigay sa kanila. Tama. Ano po? So isa po siguro sa nararamdaman na kaligayahan ng mga Muslim sa panahon ng Ramadan. Siyempre pa po, pag malapit na o magtatapos na ang Ramadan, hindi talaga maiiwasan na makakaramdam tayo ng pagkakalungkot. Ano po? Yung mga umiiyak pa. Opo, talagang may umiiyak po talaga pag malapit na o magtatapos na ang Ramadan. So, ang Allah, gawa ng kanyang pagmamahal sa atin, nauunawaan niya ang ating kalagayan. Kaya hindi niya agad-agad binibigla na kumot tapos na ang Ramadan, wala na. Ano po? So, sinabi
ng ni Nabi o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith na isinalaysay ni Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an, man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana qasiyamud dahr. Ang sino man, sabi ni Nabi o Prophet Muhammad, peace be upon him, ang mag-ayuno, magpuwasa, mag-fasting sa buwan ng Ramadan, ibig sabihin, nakapag-fasting siya for the whole month of Ramadan, at pagkatapos, isusunod niya rito yung 6 na araw sa buwan ng Shawwal, para na rin siya nakapagpuwasa ng buong taon. Buong taon? Opo. Tingnan mo, Ramadan, isang buwan lang yun. Isang buwan lang yun. Pero pag nagpuwasa ka ng 6 na araw sa Shawwal, yung magkakaroon ka ng parang equivalent of one whole year. Whole year, yes. Opo. Ngayon, paano mangyayari yun? Meron din kasing sinabi si Prophet Muhammad, according to Sunan an-Nasa'i al-Kubra, at ito inauthenticated ni Sheikh al-Albani, dito sinabi ni Prophet Muhammad, Ja'alallahu al-hasana bi ashri amthaliha, ash-shahr bi ashrati ashhur, wa siyamu 6 ayyam ba'da shahr tamam as-sanah. Dito, the fast of Ramadan is like observing 10 months of fasting. 10 months of fasting. The fast of Ramadan, of the whole month of Ramadan, is like 10 months of fasting. So, pag nagpuwasa ka pala, subhanallah, ng isang buong buwan ng Ramadan, ang equivalent nito is 10 buwan. 10 buwan. Times So, 10, oh. Opo. So, pag nakapagpuwasa ka naman ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, another equivalent of 2 months. Ayun. So, making So, it 10, 12, yes. yes, so 10 plus 2 equals to 12. So, yung 12 po, yun yung isang taon. That's right. Masya Allah. Masya Allah. Kaya ito ay dapat lamang na kung sino may magnanais na makamit o matamo itong kabuuan na isang taong puwasa, nararapat lamang na ito ay kanyang gawin. Subalit, nililino din po natin dito na itong 6 na araw ay hindi po ito katulad ng Ramadan na obligatory. Yes. Nasa sa tao na po iyan. Kung gusto niya magpuwasa ng 6 days, okay. Kung hindi naman niya, hindi naman siya magpupuwasa ng 6 na araw, wala din pong problema. Wala rin punishment. No? Wala din pong punishment. Hindi rin po siya magkakasala. So, ngunit, kumbaga sa negosyo, alin ba ang mas mainam? Yung meron kang kikitain o yung sa wala? Kaysa wala. Kaysa doon wala. pa na sa meron, Ustads, doon no? na lang sa, kung sino yung nagnanais na makapagpuwasa ng 6 na araw na sa buwan ng Shawwal, mas mainam. Kaya nga, no? Mas Ustad, may mainam. tanong ako ng isa, no? Opo. Kunyari, kayo mga kababaihan, talagang hindi na kumpleto yung Ramadan, no? Opo, opo. May mga utang kami. Ano ho ang uunahin? Pagbayad doon sa ano or yung pagsunna? Well, meron din pong magkakaibang opinion yung mga ulama bate po sa ganoon. But majority talaga ng mga ulama, mas pabor sila na mas uunahin yung pagbabayad. Okay. Yung obligatory na ano? Yung kung ano yung na-miss o hindi mo nagawang puwasa, gawa na yun na nga, lalo na sa kalagayan ng babae, na hindi talaga nila magaganap, magagawa ng kompleto yung isang buwan, mas makakabuti, mas mainam na unahin nila lang muna nilang pagbabayad, yung pagpapalit doon sa puwasa. So, maging sa mga ulama dito ngayon, sa Maguindano, sa Cotabato, napapansin ko na mas ito yung pinapaliwanag talaga ng mga ulama ngayon. Pero, may mga ulama din naman na nagsasabi, pag sinabi natin mga ulama, it means yung mga taga Middle East, na pinapahintulutan din naman nila na okay lang kung uunahin mo muna magpuwasa ng 6 days na recommended bago yung pagpapalit doon sa puwasa hindi mo napalitan. Pero kung ang tanong, ano ba talaga ang mas mainam? Much better talaga na unahin na lang muna yung pagpapalit. Okay, kasi unang-una, yung pagpapalit, syempre, di ba, makikita mo doon sa hadith, man sama Ramadan, sino man ang makapagpuwasa for the whole month. Sabihin na natin, gusto mo talaga magpuwasa ng sunnah, yung 6 days, pero hindi mo naman nakompleto yung isang buwan. No? Diba? So sabi nga ng mga ulama, dapat unahin mo muna ito. Pangalawa, makikita mo doon sa hadith, nung sabihin ng Nabi, man sama Ramadan thumat ba'a. Ibig sabihin, ang sino mang makapagpuwasa ng isang buwan, sa buwan ng Ramadan, at pagkatapos kanyang isusunod, thumat ba'a, kanyang isusunod. So dito, malinaw na malinaw, nang tinutukoy dito, isang buwan, pagkatapos 6 na araw. 6 na araw. So kumpletuhin mo muna yung isang buwan. Mas mabuti na kumpletuhin mo muna yung hindi o yung na-miss o hindi mo na napasaan na mga araw sa panahon ng Ramadan. Bago yung 6 na araw na sunna. Opo.
Okay. So, meron ka pa bang iragdag, Ustads? Oras natin ngayon ay alas 11:54. You still Opo. have a minute, Ustads, Opo, para opo. iragdag sa ating usapin. Well, siguro naman malinaw na ito, na itong significance of fasting o 6 days fasting sa buwan ng Shawwal ay mahalaga po ito sa mga may pananampalataya sapagkat parang ika nga, dumaan ka ng training. Paano mo malalaman na may natutunan ang taong dumaan ng training? Hindi ba't pagtapos ng training? Tama. Katulad din ng pagiging estudyante. Malalaman mo ang estudyante na talagang may natutunan pagtapos na siyang mag-aral. At nagtrabaho na. At nagtrabaho na po. So katulad din ito, tapos na ang Ramadan. Pero yung aral ng Ramadan, hindi dapat doon lang ituon sa panahon ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, kung ano yung natutunan nating mabuti, dapat tuloy-tuloy ito sa buong taon. Buong taon. At sa Opo. mga susunod pang mga taon. At sa mga susunod pa mga taon. So inshallah subhanahu wa ta'ala, hingin natin na yung puwasa natin, mga nagawa natin, mga ibada, mga pagdarasal, mga gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan ay tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at sana makaabot pa tayo sa susunod na mga Ramadan inshallah. At sana itong pandemya na tinutukoy, na tinalakay natin ngayon lang, sana mawalan na ito. Correct. Para babalik na tayo sa normal na nakagawian natin, yung mabuti lang naman. Opo, kasi siyempre may mga tao din naman na may nakagawian na masasama. Wag So, yun. hindi po yun ang tinutukoy natin dito. Yung mabubuti lamang po. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hopefully, sana magkarindigan din tayo sa mga susunod na mga araw. At sana mabuti tayo lahat, mapasa atin ang salam, ang kapayapaan na siyang inaasam-asam natin lahat. So, hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali rin, Ustads Faisal, and thank you so much dahil binigyan niyo ng tuon yung ating imbitasyon ngayon sa ating programang MHS Delivers. Napakahalaga ng mga impormasyon na ibinigay sa atin ni Ustads Faisal. Tandaan natin, 15 pa lang ngayon ng Shawwal. Pwede pa tayong humabol para sa 6 na araw at para sa ating mga utang. Marami akong utang. No? Kailangan na kumpletuhin natin. Mas mainam na unahin natin according to Ustads yung ating pagbabayad ng mga araw na na-miss natin ng Ramadan bago isunod yung 6 na araw na sunnah para sa buwan ng Shawwal. Okay? So bago tayo dumako sa next na bahagi ng ating program, nais nating i-acknowledge yung ating mga kasamahan dito na nag-comment sa ating FB Live. Unahin natin itong una. I will let Kabalay na Zoo na basahin yung unang comment natin sa FB Live. Ang unang comment natin sa FB Live ay mula sa ating masugid na taga-nood, watching daw ng kanyang pinakapaboritong FB Live mula sa Riyadh, ang aking kabiyak Marwan. Assalamualaikum po sa inyong lahat dyan mula sa Riyadh. Yes. Sana po ay maayos kayong lahat dyan. Yes, thank you so much. Thank you, Sir Marwan, for always watching ang aming FB Live. And of course, andyan si John Anthony Ocumen, watching from OPSEN, Operation Center ng ating ministry dyan sa may Bishop Mojo Street. Top fan. Top fan na siya. Sana itong iba ay magkaroon na ng badge para malaman natin na talagang masugid silang tagatangkilik ng ating Facebook page. Ito, Kabalay na Ria, si Abu Abdul Malik bin Musa. Waalaikumsalam. He is watching from Madina Al Munawwara. Hi, Kaka Mike. Hello. Assalamualaikum, Abu Abdul Malik bin Musa. Eto, kilala ko ito. Machida Padilla, hindi yan ang pangalan niya. Kapatid ko ito. Si Abu Bakar Abdullah. Paumanin po kung magulo ko unti. Thank you so much. Oo nga, naku naman, masyado naman itong Si Liana Bay Sakal Morales is also watching. Pagaling ka. Pagaling ka. Kasama namin sa opisina ito sa MHSD. Liana, miss ka na namin. Sa Pagaling OPSEN. ka. Pagaling ka ha. And then, of course, okay, well taken kapatid na Bax. Of course, si Sisi Mos Kasim Abu Sama. Assalamualaikum. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, sis. Manood ka palagi dyan. Mamaya kukuha tayo ng award ng ating mga anak. Masya Allah. Congrats. Yes. And Kabalay na Ria yung ating isa pang nag-comment sa ating Facebook Live. Watching daw si Noria Gampong Muhammad, ang aking magandang antenori. She is a loyal viewer din yan. Yes, thank you so much. Tiriana, we miss you too. Yes. Alam na alam ko talagang nanonood si Miss Liana.
nakakapag-respond siya sa ating mga updated. live chatting usapan dito. Gusto ko Mabilis. ipabilis. Okay, ang oras natin ngayon ay alas 11:59 na ng umaga. Naku, matapos na ho tayo, maubos na tayo ng oras dito. Ang oras na yan ay hatid sa atin ng management building. Ang ating admin and finance. Na nasa Marawi ngayon. Yes, nasa Marawi ngayon. Ingat, Okay, guys. naku, dapat sinasama natin, no, ang oras na yan ay hatid sa atin ng ating Basulta Extension Office at ng ating Marawi Extension Satellite Office. Yes, of course. So ngayon, atin na hong alamin ang pinakahuling bahagi ho ng ating programa, ang KKK. I-share ho natin kabalay rito si Ria. Ano nga ba ang iyong mga katanungan para sa linggong ito? Para ngayong May 27, 2021. Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig sa radyo at tagapanood sa ating live stream. Ito na po ang ating segmentong KKK kung saan ang aming katanungan, baka ang inyong kasagutan ukol sa kaalaman ng ating programa ang makapanalo sa inyo ng 100 peso load. I-text lamang ang inyong sagot sa numerong 0955-799-4778. At ang una nating tanong, Ano ba yan? Ano ba yan? Take it away. base po sa ating MHS discuss sa ating talakayan kanina, meron pong root word ang buwan ng Shawwal. Ano po ang root word na ito sa Arabic na nagkakahulugang lift or carry? Nako, galit kay Ustad ito. Dapat alam niyo ang sagot nito, ha? Binigay niyang exact spelling, guys, ha? Ano nga ba yung root word na yan, no? In Arabic. Text na. Wait lang, huwag kayo mag-type ng Arabic. Arabic ang pagkakabanggit, Transliteration. no? Pero pagkasulat nyo, English or Tagalog pa rin. Okay. Kailangan ko ipabasa kay Ate Zu kapag mag-type kayo ng Arabic. Inshallah. Okay, pangalawang katanungan. Ang ating pangalawang katanungan, equivalent po sa gaano katagal na fasting ang pag-fast ng 6 days ng Shawwal? Ayan. Kapag nag-fast kayo ng buong Ramadan and then nag-fast kayo ng 6 days. Sunod 6 days sa Shawwal, ano ang equivalent? Taon ba yan? Taon Is it? ang sagot nila? Are you o sure? buwan? Ano? Parang gusto ko magturo, no? Yung tipong exact, example 1 plus 1 equals 11, hindi naman nating matanggap yun. Ang daming explanation. Anong lang yan? Okay. Pangatlong katanungan. Ang ating huling katanungan sa ating IPH kanina, ano ang tawag sa lawa, sa baby lawa ng pagalungan? Kung saan nanggaling? Ang salitang pagalungan. Ayan. Ang tawag sa kanila. Napakadali naman ang ating mga katanungan ngayon, no? Madali para sa atin. Text na, mag-text na. So, saan sila mag-text? Kabalay na Ria? I-text lamang ngayon yung kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa sa numerong 0955-799-4778. I-save nyo na ang number na yan. Okay, pagka-save na ho ang number natin para hindi makalimutan, para walang maging kulang sa ating numero dahil hindi ho darating kapag kulang ang numerong inyong pinadalhan ng inyong mga kasagutan. Huwag kalimutan ang inyong pangalan, address, ilang taon kayo, no? Hingin ko rin kapag kulang kayo. Oh, yes. Si Kabalay na rin ako ang bahala. Text na and she's waiting for your text. Ina-admit ko na ako nga yung may hawak ng cellphone. Yes. At ang unang 5, no? Kabalay Unang na Ria. 5. Na nakapag-send ng kanilang kasagutan, ang mananalo ho ng 100 peso load each sa kanila para sa ating every episode ng ating programang MHS Delivers. So mga kabalay, sadya hong wala na ho tayong nalalabing oras. Ang oras ngayon ay 12:03. Yan ho atid sa inyo ng Information and Communication Section ng MHSD, no, ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kailangan na ho namin paalam sa ngalan ho ng aming Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ng aming Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, ng aming Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan ho ng ating mga kabalay na sina. Ako po si Joy Ria Bintemran Muhammad, ang inyong Information Officer 1. Sa pangalan ng ating technical staff sa MHSD, si Sir Dato Nohaz Daoud, si Sir Hamsari Palat, si Sir Almansur Ugaw, at sa ating mga kabalay sa DXMS, si Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, at Sir Romy, At ako naman po ang inyong lingkod, Zuhaira Ibrahim. Binabati kayo ng isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am Sally. At ito naman ho ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah, na nagsasabing, trabaho ko, ibada ko, we work with excellence, with passion, and with perfection. And of course, we support moral governance. Isang magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga